The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na naisipan na maghatid sundo ng kanyang nililigawang babae, kung saan napapadaan siya sa isang kilalang kanto na nababalot ng kababalaghan. Ako si Ian at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Ito yung mga panahon na nakabili ako ng aking pangarap na motor at ginamit ko itong pampayabang sa aking nililigawan noon. Kaya naman lagi akong nakamotor kapag hinahatid ko si Kimi pauwi. Sadyang may nadadaanan kaming kalsada na palaging madilim at napag-uusapan na nababalot daw ng kababalaghan dahil madalas ay may nagpapakita dito. Gayunpaman ay lakas loob ako sa pagdaan-daan dito tuwing ako ay dadalaw sa kanila. Nakilala ko si Kimi nung pansinin niya ang aking motor na ginagamit. Dahil doon ay naisipan kong suyuin siya, lalo na't nabighani din ako sa kanyang kagandahan. Doon ako nagsimula manligaw sa kanya at lagi ko siyang hinahatid sundo sa kanila. Medyo maliblib na parte ang kanilang tinitirhan at mapapadaan sa isang kalsadang mapuno at madilim sa gabi. Usap-usapan dito na marami daw naaaksidenteng motor matapos na makakita ng isang babaeng umaangkas sa likod, ngunit hindi ako naniwala. Hanggang sa mabalitaan ko na isa sa aking kakilalang nagmomotor ay natagpo ang patay sa isang aksidente lagpas ng nasabing kalsada. Duguan ito at hindi pa naka-helmet, kaya karumal-dumal ang katawan niya nang matagpuan ng ibang motorista. Napag-alaman pa namin na ilang beses daw itong dumadaan sa kalsada tuwing gabi at mistulang napapraning ng ilang beses sa babaeng naaaninag nito sa kanyang side mirror. Doon ako medyo napaniwala sa babala tungkol sa kaluluwang umaaligid sa kalsadang iyon. Kaya naman nagpasya akong hindi magpaabot ng gabi tuwing maghahatid sundo kay Kimi. Dinadaan ko sa mga dahilan kung bakit ako umiiwas na biyahe sa kanila kapag gabi, ngunit ako ay inaasar niyang duwag at gusto kong patunayan na matapang ako. Sa una ay hindi ko pinapansin ang mga pang-aasar niya sa akin at hinahayaan lang ang kanyang pangungutya. Sinabi niya sa akin na isa sa dahilan kung bakit nahihirapan siyang magkanobyo ay dahil maraming natatakot na pumunta sa kanilang misteryosong kalsada. Napaisip din ako dahil may iilan sa mga tropa ko ang nakakapansin ng tila pakiramdam na may umaangkas sa likod ng kanilang motor kapag sila ay dumadaan sa kalsadang iyon. Inalis ko sa aking isip ang tungkol doon, ngunit na bago ang lahat, isang gabi. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Kimi na kailangan daw niyang magpahatid sa kanila dahil sobrang sama ng kanyang pakiramdam, ngunit gabi na. Halata sa kanyang seryoso siya sa pakikiusap at ayaw din niya akong biyahe ng gabi. Si Kimi na din ang nagkwento na alam niya ang tunay na nangyari tungkol sa kaluluwa sa kanilang kanto. Naging seryoso ang tono niya nang sinabing may babaeng nagahasa noon doon at simula noon ay nagpapakita na ito sa sino mang lalaki na nagmomotor. Hindi sila napaniwala nung una, ngunit sunod-sunod na daw ang mga naaaksidente dito at iilan na nabubuhay ay pare-pareho ang mga sinasabi. Gayunpaman ay tinapangan ko ang aking sarili kaya naihatid ko si Kimi ng maayos, ngunit naiwan akong mag-isa
pabalik. At dun ko naramdaman na tila may malamig na presensya sa aking likod. Dahan-dahan ko itong nilingon sa gilid ng aking mga mata at naaaninag ko ang mukha ng isang babaeng nakaputi at papalapit ang mukha niya sa akin. Sa takot ay binilisan ko ang pagmamaneho. Naririnig kong bumubulong ito sa aking tenga na tila humihingi ng tulong. Hindi ako makakilos ng maayos at nanigas na sa takot nang mapansin na tila pamilyar ang boses nito. Maya-maya ay napakambyo ako pagilid nang maramdaman ang haplos niya sa aking balikat. Natumba ang aking motor at ako ay sumemplang. Mabuti na lang ay halos palabas na ako ng kanto at may mga nakakakita na sa aking ibang tao. Agad nila akong natulungan at pinaayos ko ang aking motor kaya hindi ko nabisita si Kimi ng ilang araw. Kaya naman halos 1 linggo kaming hindi nagkita at binisita ko siya sa kanila at nagulat akong nakaabang na siya sa tapat ng kanilang bahay kahit na ilang araw niya akong hindi tinetext o tinatawagan. Agad siyang nagyaya na umangkas at dalhin ko siya sa labas. Kahit gabi na, ay nawala ang aking takot dahil may angkas na ako at natuwa ako sa pagsalubong ni Kimi sa akin matapos ang aking naging aksidente. Habang nagmamaneho ay nakatanggap ako ng tawag sa magulang ni Kimi na nagsasabing patay na daw ito. Hindi ko pa napoproseso ang mga sinasabi nila nang maramdaman ko ang malamig na kamay sa aking balikat at napalingon ako kay Kimi na nasa aking likod na nagbagong anyo bilang isang duguan na kaluluwa na humihingi ng tulong sa akin. Dun ko napagtanto na kaya pala pamilyar ang boses na aking narinig ay dahil boses ito ni Kimi. Nagmadali akong makalabas sa kalsada at nangilabot sa aking naging karanasan. Hindi ako makapaniwala na ilang araw na palang patay si Kimi simula nang huli kaming magkita. Ayon sa kanyang mga magulang ay nabalitaan ni Kimi ang aking naging aksidente at sa pag-aalala ay nagmadali siyang puntahan ako kahit na may sakit pa siya. Umalis siya sa gabi at walang masakyan kaya naglakad siya hanggang sa masagasaan sa kanilang kanto. Ngayon ay ilang taon ko nang pinagluluksa ang kanyang pagkamatay. Simula nun ay maingat na ako sa pagmamaneho dahil sa takot na maulit ang mga trahedya at aksidente sa kanilang kanto. Dala-dala ko pa din ang lungkot ng biglang pagkawala ni Kimi. Kaya naman maging leksyon sana sa ating lahat na maging maingat sa daan. At baka tayo ay maaksidente at madamay ang ating mga mahal sa buhay. Tulad ni Kimi na naging kaluluwa at nagpaparamdam bilang isang angkas sa motor.